Isang pirasong papel ang tumapos sa 7 taon ng aking pagtitiis. Sa gitna ng party para sa aming magiging anak, itinapon ni Jack ang annulment papers sa harap ko, kasabay ng paghalik niya sa ibang babae. Akala nila ay winasak nila ako, ngunit hindi nila alam na ako ang may hawak ng kanilang bukas. Sino nga ba ang tunay na pulubi sa ating tatlo? Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng iyong kinalalagyan, Jack? Pirmahan mo na ang annulment papers na yan, Riley. Ayaw ko nang mag-aksaya ng panahon sa isang babaeng kasing tuyo ng disyerto, ang utak at kasing bagal ng pagong ang ambisyon. Narito ang kalayaan ko, at sana ito na rin ang huling beses na makikita ko ang pagmumukha mo. Ang boses ni Jack Lawson ay parang talim ng itak na humiwa sa maingay at masayang kapaligiran ng garden hall. Sa paligid nila, ang mga kulay asul at rosas na lobo ay tila mga saksi sa isang krimeng hindi inaasahan. Ang mga bisita na kanina lang ay nagtatawanan at humihiling ng katuwaan para sa nalalapit na pagsilang ng sanggol ay biglang natahimik. Ang bawat bulong ay naputol at ang tanging narinig na lamang ay ang marahang pag-ihip ng hangin na nagpapadpad ng amoy ng mamahaling pabango ni Jack. Ang pabangong binili ni Riley gamit ang perang itinabi niya mula sa sariling pagkain. Dahan-dahang napayuko si Riley Carter. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang pares ng maliliit na sapatos ng sanggol na kulay puti. Kanina lang, bago pumasok si Jack kasama ang abogadong may dalang itim na folder, iniisip ni Riley kung gaano kasaya ang magiging mukha ng kanyang asawa kapag nalaman nito ang lihim na sorpresa niya. Nagtiis siya sa loob ng 7 taon. Namuhay siya bilang isang asawang tila anino lamang, naglalakad sa ilalim ng init ng araw para lamang makatipid sa pamasahe at hinahayaan ang sariling magmukhang gusgusin upang ang bawat sentimo ng kanilang kinikita ay mapunta sa pagpapatayo ng pangarap ni Jack. Ngunit ang pangarap na yon ay hindi pala para sa kanya. Jack, ang baby shower natin ito, ang tanging lumabas sa tuyong lalamunan ni Riley. Ang bawat salita ay parang barya na bumabagsak sa semento, mabigat at masakit. Ang kanyang tiyan, na 7 buwan nang dinadala ang bunga ng kanilang pagmamahalan, ay tila naging isang mabigat na pasanin sa sandaling iyon. Naramdaman niya ang isang matinding kurot sa kanyang puson, isang babala ng katawan sa nagbabadyang unos ng emosyon. Baby shower o isang selebrasyon ng iyong pagiging palamunin? Isang matinis na tawa ang bumasag sa katahimikan. Si Doña Elvira, ang kanyang biyenan, ay lumapit habang may hawak na baso ng mamahaling alak. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya habang tinitingnan ang simpleng maternity dress ni Riley na nabili lamang sa isang ukay-ukay. Huwag ka nang magdrama, Riley. Matagal na nating alam na hindi ka nababagay sa pamilyang ito. Isang hamak na ulila na walang kahit anong maipagmamalaki kundi ang pagbubuntis. Akala mo ba? Sapat na yan para talian ang anak ko? Kasabay ng mga salitang yon, naramdaman ni Riley ang unti-unting paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang sapatos na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang palad. Bumagsak ito sa damuhan ng walang ingay, ngunit sa pandinig ni Riley, ang pagbagsak na yon ay kasing lakas ng isang pagsabog. Tumingala siya at tumingin sa mga mata ni Jack. Wala siyang nakitang kahit anong bahid ng pagsisisi. Ang nakita lang niya ay ang pagmamadali. Isang pagmamadali na palayasin siya sa buhay nito upang bigyang daan ang isang babaeng nakatayo sa likuran ni Jack, si Pamela, na nakasuot ng disenyo ng sikat na designer at may ngiting tagumpay sa mga labi. Ang mundo ni Riley, na binuo niya ng may pag-iingat at pagsasakripisyo, ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Ang bawat gabi ng paghihintay sa pag-uwi ni Jack, ang bawat haplos niya sa kanyang tiyan habang nangangako sa sanggol na magiging maayos ang lahat. Ang lahat ng iyon
ay naging isang malaking kasinungalingan. Ang sakit ay hindi lamang nasa kanyang puso. Naramdaman niya ito sa bawat hibla ng kanyang kalamnan, sa bawat tibok ng kanyang dugo na tila naging lason sa kanyang katawan. Nanatili siyang nakatayo, mag-isa sa gitna ng karamihan. Ang mga tao na tinuring niyang kaibigan ay umiiwas ng tingin. Ang pamilyang pinagsilbihan niya ay tila mga buwayang handang lumamon sa kanyang natitirang dangal. Sa katahimikang yon, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na punong-puno ng pait at pighati. Sa dinami-dami ng mga sakripisyong ibinigay ko para sa iyong kinabukasan, Jack, bakit ang tanging natira sa akin ay ang mga piraso ng papel na ito na nagsasabing wala akong halaga? Hindi gumalaw si Riley. Hindi siya humikbi. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang apoy ang nagsisimulang magliyab sa gitna ng baha ng kanyang mga luha. Isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang matinding pagpapasya. Dahan-dahan niyang kinuha ang panulat na iniaabot ng abogado ni Jack. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig. Sa sandaling idampi niya ang tinta sa papel, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam ng isang ibon na binabali ang sariling pakpak upang hindi na muling bumalik sa hawla na minahal niya. Gusto mo ng kalayaan, Jack? Mahina, ngunit malinaw na sabi ni Riley habang matalim na nakatingin sa lalaking minahal niya ng higit sa sarili. Ibibigay ko sa iyo, pero tandaan mo ang araw na ito dahil ang kalayaang hinihingi mo ang siya ring magiging rehas na kukulong sa iyo sa pagsisisi. Tumalikod si Jack nang may mapanguyam na tawa. Hindi man lang tiningnan ang huling pagkakataon ang tiyan ni Riley. Kasabay ng kanilang pag-alis, ang madilim na ulap sa langit ay tila nakisabay sa pighati ng kapaligiran. Ang unang patak ng ulan ay bumagsak sa pisngi ni Riley. Humahalo sa kanyang mga luhang, hindi na niya mapigilan. Ngunit sa gitna ng paparating na bagyo, ang isang mahalagang dokumento sa loob ng kanyang maliit at lumang bag ay tila nagbigay ng isang tahimik na babala. Isang dokumentong hindi tungkol sa annulment, kundi tungkol sa isang pag-aari na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Isang kapangyarihang sapat na upang durugin ang mundong kinatatayuan ni Jack Lawson. Sino nga ba ang tunay na nawalan sa hapon na ito? Huwag mong iwan ang kahit anong bakas ng kahirapan mo sa bahay na ito, Riley. Mula sa sandaling ito, ang bawat hiningang ilalabas mo sa loob ng mga pader na ito ay isang utang na hindi mo kailanman mababayaran. Ang boses ni Doña Elvira ay pumailan lang sa loob ng malawak na sala ng mansyon, kasing lamig ng marmol na sahig na ilang taong pinakintab ni Riley ng may pagmamahal. Habang ang ulan ay malakas na humahampas sa mga bintanang salamin, nakatayo si Riley sa gitna ng silid, basang-basa ang laylayan ng kanyang suot na maternity dress. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang pagkatao. Binubura ang huling natitirang init ng pag-asa sa kanyang dibdib. Dahan-dahang pumanhik si Riley sa itaas. Ang kanyang bawat hakbang ay tila may nakatali na mabigat na kadena. Sa loob ng silid na tinuring niyang kanlungan sa loob ng 7 taon, binuksan niya ang isang lumang maleta. Ang kanyang mga kamay, na dati ay mabilis at masinop sa pag-aayos ng mga kagamitan ni Jack, ay tila nawalan ng lakas. Isang pirasong baru-baruan ng sanggol ang kanyang hinawakan, maliit, malambot at puno ng pangarap. Ito ang unang gamit na binili niya mula sa kanyang lihim na ipon, isang simbolo ng kanyang pananabik sa magiging anak. Ngunit hindi pa siya natatapos sa pagtitiklop nang biglang bumukas ang pinto nang may matinding puwersa. Pumasok si Doña Elvira, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mga lumang damit na itinatabi ni Riley. Lumapit ang matanda at sa isang mabilis na galaw ay hinablot ang maleta, saka ito binaligtad sa sahig. Ang mga kagamitan ni Riley, ang kanyang mga kupasing blusa, ang mga sapatos na ilang beses nang pinaayos, at ang mga gamit ng sanggol ay nagkalat sa sahig na tila mga basura.
Ano itong mga basahang ito? Akala mo ba ay papayagan kitang maglabas ng kahit anong gamit na binili ng pera ng anak ko? Ang bulyaw ni Elvira habang itinuturo ang mga nakakalat na damit. Lahat ng suot mo, lahat ng kinain mo, pati ang hanging nilalanghap mo ay galing kay Jack. Wala kang karapatang magdala ng kahit ano, maliban sa kakarampot na dangal na kung meron ka pa. Napaluhod si Riley upang pulutin ang baru-baruan ng kanyang anak. Ngunit tinapakang bigla ni Elvira ang kanyang kamay gamit ang matutulis nitong sapatos. Naramdaman ni Riley ang matinding kirot na gumapang mula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang balikat. Ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang kalooban. Ang tanging nagawa niya ay kagatin ang kanyang labi upang hindi makagawa ng anumang tunog. Ang katahimikan ni Riley ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang pader na unti-unting itinatayo upang protektahan ang natitirang bahagi ng kanyang puso. Ang mga ito ay pinaghirapan ko, ma'am, ang pabulong na sabi ni Riley. Ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong mitya ng kandila. Wala po akong kinuha kahit isang sentimo mula sa bulsa ni Jack para sa mga gamit ng anak ko. Isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanyang pisngi, sapat na upang bumaling ang kanyang ulo at maglasa siya ng dugo sa loob ng kanyang bibig. Ang init ng palad ni Elvira ay nag-iwan ng pulang marka, ngunit ang mas matinding marka ay ang katotohanang ang taong tinuring niyang ina ay handang pumatay sa kanyang kaluluwa. Huwag mo akong sasagutin ng mga kasinungalingan mo. Isang basurera ang pamilya mo at mananatili kang basura hanggang sa huling hininga mo. Ang sigaw ni Elvira. Pagkatapos ay hinablot niya ang braso ni Riley at pilit itong itinayo. Ngayon din, lumayas ka na. Ayaw kong makita ang anino mo rito pagdating ni Jack at ni Pamela. Hindi ko hahayaang madungisan ng isang katulad mo ang bagong simula ng anak ko. Kinaladkad ni Elvira si Riley patungo sa labas ng silid, patungo sa tuktok ng malaking hagdanan na gawa sa narara. Ang bawat hila ay tila nagpapayanig sa tiyan ni Riley at ang takot para sa kanyang anak ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Habang nararating nila ang gilid ng hagdan, tumigil si Elvira at tiningnan si Riley ng may sukdulang pandidiri. Diyan ka nababagay, Riley, sa ibaba, kasama ng mga alikabok sa paanan ko. Ang mahinang bulong ni Elvira, bago nito ibinigay ang isang malakas na tulak sa balikat ng buntis na babae. Naramdaman ni Riley ang pagkawala ng balanse ng kanyang katawan. Ang kanyang kamay ay pilit na kumakapit sa hangin, ngunit wala siyang mahawakan. Ang hagdanan ay tila naging isang madilim na bangin na handang lumamon sa kanya at sa kanyang sanggol. Ang tanging narinig na lamang sa loob ng mansyon ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbabadya ng isang trahedya. Sa isang iglap, ang mundo ni Riley ay nagpaikot-ikot at ang huling nakita niya ay ang mapang-uyam na ngiti ni Doña Elvira sa itaas, habang ang kanyang katawan ay bumubulusok pababa, patungo sa matitigas na baitang ng hagdanan. Ang sakit na naramdaman ni Riley sa kanyang katawan ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi na dulot ng katotohanang ang taong itinuring niyang pamilya ang siyang nagtulak sa kanya sa bingit ng kapahamakang ito. Mapalad siyang nakakapit sa hawakan ng hagdanan, kaya't ang kanyang pagbulusok ay napigilan pagkatapos ng ilang baitang. Ngunit sa bawat pagtama ng kanyang balakang sa matigas na kahoy, tila ba ang kanyang kaluluwa ang unti-unting nadudurog. Tumayo siya ng may panginginig. Ang kanyang mga kamay ay protektadong nakayakap sa kanyang tiyan. Ang ulan sa labas ay tila nakikisama sa kanyang pagluha. Habang naglalakad siya palayo sa mansyong yun, bitbit ang isang basang bag na naglalaman ng tanging ebidensya ng kanyang tunay na pagkatao. Naglalakad siya sa ilalim ng madilim na langit ng Makati. Ang kanyang mga yapak sa basang semento ay tila isang malungkot na ritmo ng isang pusong itinakwil. Ang mga mararang niyang sasakyan na dumaraan ay
Nagwiwisik ng maruming tubig sa kanyang damit, ngunit hindi na niya ito nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na determinasyon na namuo sa kanyang dibdib. Tumigil siya sa tapat ng isang matayog na gusali, ang Carter Global Tower. Ang mga ilaw nito ay nagniningning sa gitna ng bagyo, tila isang tanglaw ng kapangyarihang matagal na niyang kinalimutan para sa pag-ibig. Habang papalapit siya sa malaking pintuang kristal, ang gwardiyang nakatayo roon ay tumingin sa kanya nang may halong pandidiri at pagtataka. Sino nga ba ang hindi magtataka? Isang buntis na babae, basang-basa, suot ang isang lumang damit, at may bakas ng sampal sa pisngi. "Miss, bawal ang pulubi rito. Lumayo ka na bago ko patawagin ng pulis," ang mayabang na sabi ng gwardiya habang nakahawak sa kanyang sinturon. Hindi kumibo si Riley. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na card mula sa kanyang bag, isang card na gawa sa itim na titanium na may nakaukit na gintong logo. Nang makita ito ng gwardiya, ang hambog na ekspresyon sa mukha nito ay biglang napalitan ng matinding takot at pagkalito. Ang kanyang panga ay tila nalaglag at ang kanyang katawan ay biglang tumuwid na parang isang sundalo sa harap ng kanyang general. "Ma'am, I'm sorry, Ma'am Carter. Hindi ko po alam," ang nauutal na sabi ng lalaki. Sabay yuko ng malalim. Naglakad si Riley papasok nang hindi man lang ito sinusulyapan. Ang bawat hakbang niya sa loob ng lobby ay nag-iiwan ng bakas ng putik sa mamahaling carpet, ngunit walang sino man ang naglakas loob na pigilan siya. Ang mga empleyadong nag-overtime ay napatigil sa kanilang ginagawa. Ang bulong-bulungan ay huminto, at ang tanging narinig na lamang ay ang marahang pagtulo ng tubig mula sa kanyang damit patungo sa sahig. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa pinakamataas na palapag, bumungad sa kanya si Marcus, ang kanyang pinagkakatiwalaang Chief Operating Officer. Ang lalaking laging maayos ang suot at formal ay biglang napaatras nang makita ang kalagayan ng kanyang boss. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit nang makita ang namumulang pisngi ni Riley. "Ma'am Riley! Diyos ko, anong nangyari sa inyo? Sinong gumawa nito?" Ang nanginginig na tanong ni Marcus, handa nang tumawag ng isang hukbo ng mga abogado at bodyguard. Dahan-dahang itinaas ni Riley ang kanyang kamay upang patigilin ito. Lumapit siya sa kanyang malawak na bintana na nakaharap sa buong lungsod. Mula roon, nakikita niya ang maliliit na ilaw ng mansyon ni na Jack. Isang lugar na ngayon ay tila isang kulungan na kailanman ay hindi na niya babalikan. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at tinitigan ang kanyang wedding ring. Isang simpleng ginto na sumisimbolo sa kanyang katapatan, ngunit ngayon ay tila isang kadenang sumasakal sa kanyang dangal. Dahan-dahan, sa gitna ng katahimikan ng opisina, hinubad ni Riley ang singsing. Ipinatong niya ito sa kanyang mesa nang walang kahit anong tunog. "Marcus," ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagmumula sa kailaliman ng dagat. "I want a full financial audit of Jack Lawson's accounts. Lahat ng asset na kinuha niya, lahat ng transaksyong ginawa niya gamit ang pangalan ko, at lahat ng lihim na itinatago niya. Gusto kong makuha ang lahat ng yan sa loob ng 24 na oras. Ma'am, sisimulan na po namin agad." Ang tugon ni Marcus. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. "Hindi lang yan," dagdag ni Riley, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng opisina. "Bilhin mo ang lahat ng utang ng Lawson Law Firm. Gusto kong malaman ni Jack na ang hanging nilalanghap niya ngayon ay pag-aari ko na. Huwag mo siyang itatumba agad. Gusto ko siyang makitang gumapang sa putik bago ko tuluyang bawiin ang lahat." Humarap si Riley kay Marcus, at sa unang pagkakataon, ang martir na si Riley ay tuluyan ng pumanaw. Ang nakatayo sa harap ng mesa ay ang tunay na reyna ng Carter Global, isang babaeng walang kinatatakutan. "Simulan mo na ang pagbuwag sa kanyang mundo, Marcus. Ipakita natin kay Jack Lawson kung gaano kamahal ang presyo ng bawat luhang
pumatak sa aking mga mata ang tunog ng pag-agos ng mamahaling alak mula sa bote patungo sa mga kristal na baso ay umalingaw-ngaw sa loob ng isang marangyang penthouse suite sa Bonifacio Global City. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas, ang loob ng silid ay puno ng init ng pagdiriwang at amoy ng mga imported na bulaklak. Cheers to our freedom, Jack! Sa wakas, malaya ka na sa pamatok ng babaeng yon. Nakangiting sabi ni Pamela habang itinaas ang kanyang baso. Ang kanyang suot na pulang seda ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, tila ba sumasalamin sa kanyang tagumpay. Humilig si Jack Lawson sa malambot na sofa, isang mapang uyam ng ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Inayos niya ang kanyang mamahaling relo, isang regalo sa sarili, matapos niyang masiguro ang 10 milyong dolyar na komisyon mula sa huling kasong ipinanalo niya. Sa kanyang isipan, ang bawat sentimo ng perang iyon ay para lamang sa kanya at sa kanyang marangyang kinabukasan. Alam mo, Pamela, ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang hayaan si Riley na manatili sa buhay ko ng ganito katagal. Ani Jack, bago uminom ng alak. 7 taon kong binuhat ang bigat ng isang babaeng walang ibang alam gawin kundi ang magtipid at magmukhang kaawa-awa. Akala niya yata ay habang buhay ko siyang bubuhayin. Masyado ka kasing mabait, Hon. Dugtong ni Pamela habang hinahaplos ang balikat ni Jack. Pinatira mo siya sa mansyon niyo, pinakain, at binigyan ng bubong sa itaas ng ulo niya. Utang niya sa iyo ang lahat. At ngayon, nagagawa pa niyang mag-inarte sa baby shower na yon. Ang kapal din talaga ng mukha niya. Tumawa ng malakas si Jack. Naaalala niya ang mukha ni Riley nang iabot niya ang annulment papers, ang pagkabasag ng kanyang imahe, ang panginginig ng kanyang mga kamay. Para kay Jack, iyon ang pinakamasarap na sandali ng kanyang buhay. Ang makitang tuluyan ng gumuho ang tanging bagay na pinanghahawakan ni Riley. Hayaan mo siya. Siguradong nasa kung saang sulok siya ngayon, umiiyak at nagmamakaawa sa mga kaibigan niyang kasing hirap din niya, sabi ni Jack nang may halong panunuya. Baka nga bumalik na yon sa probinsya nila at doon na lang mabulok kasama ang batang yan. Ngunit sa gitna ng kanilang tawanan, isang mahinang tunog ng doorbell ang nagpabago sa daloy ng hangin. Inis na tumayo si Jack at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang isang lalaking nakauniforme ng isang courier, may hawak na isang makapal na sobrang kulay kape. Subpoena for Mr. Jack Lawson, ang maikling sabi ng lalaki bago mabilis na umalis. Binuksan ni Jack ang sobre ng may pagkairita. Inaasahan niya na baka ito ay isa na namang kliyente o di kaya ay dokumento mula sa kanyang law firm. Ngunit habang binabasa niya ang unang pahina, ang kanyang mukha ay unti-unting namutla. Ano yan, Hon? Tanong ni Pamela habang lumalapit. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad. Isang supina mula sa korte. Sagot ni Jack, ang kanyang boses ay tila may halong pagkalito. Gusto ni Riley ng full accounting ng lahat ng assets ko sa loob ng 7 taon ng aming kasal. Pati ang komisyon ko sa huling kaso, hinahabol niya. Bahagyang natawa si Pamela, isang tunog na puno ng pangungutya. Accounting? Akala ba ng babaeng yan ay may mapapala siya? Alam nating lahat na wala siyang alam sa pera. Baka nga abogado lang na galing sa kung saang public office ang kinuha niya. Pinilit ni Jack na ibalik ang kanyang kumpiyansa. Tama ka. Baka desperadong galaw lang ito para makahuthot ng pera. Akala niya yata ay matatakot niya ako sa ganitong paraan. Inihagis ni Jack ang sobre sa mesa at muling kinuha ang kanyang baso. Hayaan natin siyang managinip. Bukas na bukas, tatawagan ko ang firm. Sisiguraduhin kong hindi lang siya mawawalan ng pera, kundi pati ang karapatan sa batang dinadala niya ay mabubura. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang maliit na tinig ng kaba ang nagsisimulang bumulong. Hindi napansin ni Jack ang maliit na logo sa ibaba ng subpoena, isang logo ng isang law firm na tanging niyang pinakamayayamang tao lamang sa mundo
ang kayang kumuha, ang firm na pag-aari ng Carter Global. Habang iniinom ni Jack ang huling patak ng kanyang alak, hindi niya alam na ang bawat segundong lumilipas ay ang huling mga sandali ng kanyang huwad na kapayapaan. Ang bagyong akala niya ay tapos na, ay nagsisimula pa lamang lumakas sa ilalim ng utos ni Riley Carter. Huwag kang umiyak, anak. Ang bawat luhang pumapatak mula sa iyong mga mata ay isang perlas na hindi karapat-dapat sa putik na tinatapakan mo. Ang boses ni Nanay Susing ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Riley. Sa loob ng maliit ngunit malinis na bahay ni Nanay Susing sa isang tahimik na sulok ng Laguna, sa wakas ay nakaramdam si Riley ng tunay na kapayapaan. Malayo ito sa malamig na mansyon ng mga Lawson, malayo sa mga mapanghusgang mata ng alta sosyedad. Dito, ang amoy ng bagong luyang tsaa at sariwang hangin ang nagahari. Hindi ang laso ng pagtataksil. Dahan-dahang lumuhod ang matanda sa harap ni Riley, bitbit ang isang palanggana ng maligamgam na tubig na may mga talulot ng sampagwita at asin. Ang tunay na pag-aaruga ay dumadaloy sa bawat galaw ni Nanay Susing, ang dating yaya ni Riley na pinalayas ni Doña Elvira dahil sa sobrang katapatan nito sa kanyang alaga. Nanay, wag na po. Ako na po ang gagawa niyan. Pilit na pigil ni Riley. Ang kanyang boses ay paos pa rin mula sa gabing puno ng pighati. Hayaan mo ako, Riley. Hayaan mong hugasan ko ang lahat ng dumi at sakit na tiniis mo sa loob ng 7 taon. Malambing na sagot ng matanda. Naramdaman ni Riley ang marahang pagdampi ng maligamgam na tubig sa kanyang mga paa. Ang bawat haplos ng magaspang ngunit mapagmahal na kamay ni Nanay Susing ay tila humihilom sa mga sugat na hindi nakikita ng mata. Ang tunog ng tubig na bumubuhos mula sa tabo patungo sa palanggana ay naging isang himig ng pag-asa, isang ritual ng paglilinis mula sa isang madilim na nakaraan. Tumulo ang isang luhang hindi na mapigilan ni Riley. Bumagsak ito sa ibabaw ng tubig. Sa loob ng 7 taon, siya ang nagsilbi. Siya ang naghugas ng paa ni Jack. Siya ang nag-alaga sa lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya kung paano ang mahalin ng walang kapalit. Sabi nila, ang isang ina ay laging may matibay na pakiramdam. Bulong ni Nanay Susing habang pinupunasan ng malambot na tuwalya ang mga paa ni Riley. Alam kong darating ang araw na ito. Alam kong hindi mapapanatili ng isang leon ang kanyang maskara sa harap ng isang tupa. Ngunit ang hindi nila alam, Riley, ang tupa na inapi nila ay may dugong maharlika. Ngumiti ng bahagya si Riley, isang tipid na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Tapos na ang pagiging tupa, nanay. Ang bata sa loob ko, hindi siya mabubuhay sa ilalim ng anino ng isang ama na itinakwil siya. Kasabay ng katahimikan ng gabi, ang telebisyon sa maliit na sala ay nakabukas sa balita. Ang tunog ng boses ng reporter ay pumuno sa silid. Naghahatid ng isang balitang yumanig sa mundo ng negosyo. Isang misteryosong bilyonaryo at ang tinaguriang Golden Son of Architecture na si Gabriel Monteverde ay nagbabalik na sa Pilipinas matapos ang 10 taon sa Europa. Ayon sa mga ulat, ang kanyang pagbabalik ay may kaugnayan sa isang malaking merger sa Carter Global Holdings. Napatigil si Riley. Ang pangalang Gabriel Monteverde ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang alaala. Isang mukha mula sa kanyang kabataan, isang lalaking nangako sa kanya ng mundo bago siya nagpakasal kay Jack. Ang mga mata ni Gabriel sa screen ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Riley, puno ng determinasyon at isang lihim na sakit na tila siya lamang ang nakakaalam. Bumalik na siya, mahinang sabi ni Nanay Susing habang nakatingin din sa telebisyon. Ang lalaking hindi kailanman nakalimot sa iyo, Riley. Hinawakan ni Riley ang kanyang tiyan, naramdaman niya ang marahang sipa ng kanyang anak. Isang kakaibang kaba ang bumalot sa kanya. Kung malaman ni Jack ang tungkol sa Carter Global, sapat na yon upang gumuho ang mundo nito. Ngunit kung pumasok si Gabriel sa eksena,
ang lahat ay magiging mas komplikado. Habang pinagmamasdan ni Riley ang mga bituin sa labas ng bintana, isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Sapat na ba ang paghihiganti upang punan ng puwang sa aking puso? O ang pagbabalik ni Gabriel ang magbubukas ng mga sugat na mas pipiliin ko ng ibaon sa limot? Baka naman masyado mo lang binibigyan ng importansya ang banta ni Riley, Jack. Isang desperadong hakbang lang yan ng isang babaeng walang ibang alam, kundi ang mamalimos ng pansin. Ang boses ni Pamela ay malambing, tila isang mahinang himig ng harana, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi ay may dalang lason na unti-unting pumapasok sa isipan ni Jack. Nakatayo si Pamela sa likuran ni Jack. Ang kanyang mga kamay ay marahang humahaplos sa mga balikat ng lalaki na tila ba sinusubukang alisin ang tensyong dulot ng subpena na nakapatong sa mesa. Huminga ng malalim si Jack. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga dokumentong naglalaman ng mga detalyadong listahan ng kanyang mga ari-arian. Ang kaba na naramdaman niya kagabi ay pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang pagkataong mapagmataas. Ang tunog ng pag-ikot ng ceiling fan sa loob ng kanyang opisina ay naging isang nakakabinging iungay sa kanyang pandinig. Tila ba nagbibilang ng bawat segundong lumilipas patungo sa kanyang kapahamakan. Hindi mo ba nakikita, Hon? Pagpapatuloy ni Pamela habang lumilibot patungo sa harap ni Jack. Gusto ka lang niyang takutin. Gagamit siya ng mga abogadong galing sa kung saan para lang makuha ang perang pinaghirapan mo. At kapag nakuha na niya ang gusto niya, ibibili lang niya iyon ng mga mumurahing gamit para sa anak niya. Mariing naikuyom ni Jack ang kanyang mga palad. Hindi ko hahayaang makuha niya kahit isang sentimo, Pamela. Akin ang perang yon. Ako ang nagtrabaho. Ako ang nagpuyat. Isang mapanuksong ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Pamela. Umupo siya sa gilid ng mesa ni Jack. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Kung ganoon, kailangan nating mauna sa kanya. Mayroon pa siyang isang bagay na nakapangalan sa kanya. 'Di ba? Ang lumang bahay ng mga magulang niya sa probinsya. Napatigil si Jack. Ang ancestral house ng pamilya ni Riley, ang tanging alaala na natitira sa mga magulang nito na pumanaw na. Iyon ang lugar na laging sinasabi ni Riley na pamana niya sa kanyang magiging anak. Bakit hindi mo iyon ibenta? Ang mahinang mungkahi ni Pamela, ang kanyang boses, ay tila isang ahas na bumubulong sa gitna ng halamanan. Malaki ang halaga ng lupang yon dahil sa bagong highway na itinatayo. Gamitin mo ang perang yon para kumuha ng pinakamagaling na abogado. Ipaanul mo ang kasal nyo bago pa niya mailabas ang lahat ng ebidensya niya. Kapag wala na ang kasal, wala na siyang karapatan sa kahit ano. Pero, iyon na lang ang natitira sa kanya. Ani Jack, isang maliit na bahagi ng kanyang konsensya ang pilit na kumakatok. Mabilis na hinawakan ni Pamela ang mukha ni Jack. Pinilit itong tumingin sa kanyang mga mata. Inisip ba niya ang natitira sa iyo nang padalhan kanya ng sabyena na ito? Jack, kailangan mong protektahan ang sarili mo. Para sa atin ito. Para sa magiging buhay natin. Huwag mong hayaang sirain ng isang Riley Carter ang lahat ng pinangarap natin. Ang mga salita ni Pamela ay tila isang lason na mabilis na kumalat sa sistema ni Jack. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang madilim na determinasyon. Ang tunog ng kanyang ballpen na tumama sa mesa ay naging hudyat ng kanyang huling pagpapasya. Tama ka, sabi ni Jack. Ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng bato. Kung gusto niya ng giyera, ibibigay ko sa kanya. Sisiguraduhin kong wala siyang babalikan kahit ang mga alaala ng mga magulang niya. Hindi alam ni Jack na habang nagpaplano siya ng kasamaan, si Pamela ay may sariling agenda. Ang lihim na pagngiti ng babae habang nakatingin sa mga dokumento ay nagpapakita ng isang katotohanang hindi pa nakikita ni Jack, na siya rin ay isa lamang piyesa sa laro ni Pamela. Ngunit ang mas malaking panganib
ay naghihintay sa labas. Sa sandaling maisakatuparan ni Jack ang pagbebenta sa ancestral house, hindi lang niya ginising ang galit ni Riley, kundi tuluyan na rin niyang sinira ang tanging tulay na maaaring magligtas sa kanya mula sa ganap na pagkawasak. Ibenta niyo na ang bahay na yan bago pa malaman ng korte ang tungkol sa mga utang ko sa bangko. Siguraduhin ninyong mabilis ang transaksyon. Ang boses ni Jack na narinig ni Riley sa pamamagitan ng isang lihim na recording ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa kanyang nag-aapoy na damdamin. Sa loob ng kanyang malawak na opisina sa Carter Global Tower, nakaupo si Riley habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa, sapat na upang mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang ancestral house sa Laguna, ang tanging lugar kung saan naramdaman ni Riley ang tunay na pagmamahal ng kanyang mga magulang. Doon sa ilalim ng puno ng mangga, siya unang natutong mangarap. Doon niya itinago ang mga lihim ng kanyang pagkabata. At ngayon, ang lugar na yon ay balak gawing bala ni Jack para sa kanyang kasakiman. Pumasok si Marcus nang walang ingay. Bit-bit ang isang manipis na folder. Ma'am, naisagawa na po ang inyong utos. Ang buyer na kinakausap ni Jack ay isa sa ating mga shell companies. Hindi niya alam na tayo ang bumibili ng bahay sa Laguna. Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Riley, ngunit walang bakas ng saya sa kanyang mga mata. Mabuti. Gusto kong makuha ang bahay na yan sa pinakamababang halaga at gusto kong isipin ni Jack na nakalusot siya. Hindi lang po iyon, ma'am. Pagpapatuloy ni Marcus habang inilalapag ang mga dokumento. Nagawa na rin nating bilhin ang lahat ng unsecured loans ni Jack mula sa 3 malalaking bangko, mula sa kanyang car loan hanggang sa mga utang niya sa credit cards. Lahat po yun ay nasa ilalim na ng Carter Global. Sa madaling salita, tayo na ang nagmamay-ari ng kanyang mga utang. Tumayo si Riley at lumapit sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga hiyas na naglalaban sa dilim. Ngunit para sa kanya, ang bawat ilaw ay nagpapaalala sa bawat gabing pinagkaitan siya ng tulog dahil sa pag-aalala sa kinabukasan nila ni Jack. Gusto kong maranasan ni Jack ang pakiramdam ng isang ibon na nasa loob ng ginintuang hawla. Mahinang sabi ni Riley, hayaan mo siyang gumastos. Hayaan mo siyang bumili ng mga mamahaling regalo para kay Pamela. At kapag nandoon na siya sa rurok ng kanyang kayabangan, doon natin hihilahin ang tali. Samantala, sa isang marangyang butik sa Makati, abala si Jack sa pagpili ng isang mamahaling kwintas para kay Pamela. Ang bawat kilos ni Jack ay puno ng kumpiyansa. Tila ba nakalimutan na niya ang subwena at ang buntis na asawang pinalayas niya sa ulan. Bagay na bagay ito sa Hon, sabi ni Jack habang isinusuot ang kwintas sa leeg ni Pamela. Ang kislap ng mga diamante ay sumasalamin sa ganid sa mga mata ng dalawa. Thank you, hon. You're really the best. Malamig na sagot ni Pamela, sabay halik sa pisngi ni Jack. Lumapit si Jack sa counter ng may malawak na ngiti. Inilabas niya ang kanyang black credit card, ang card na sumisimbolo sa kanyang tagumpay bilang isang tanyag na abogado. Inabot niya ito sa cashier nang hindi man lang tinitingnan ang halaga sa resibo. I-swipe mo na lahat iyan, mayabang na utos ni Jack. Narinig ang marahang tunog ng card machine habang pinoproseso ang transaksyon. Ngunit matapos ang ilang segundo, ang mukha ng cashier ay napalitan ng pag-aalinlangan. Muli nitong sinubukan ng card, ngunit ang resulta ay pareho pa rin. Sir, I'm sorry po, pero decline po ang card ninyo. Magalang na sabi ng cashier, ngunit ang bawat salita nito ay tila isang sampal sa mukha ni Jack sa harap ng maraming tao. Ano? Impossible! Check it again. Baka sira lang ang machine nyo. Ang bulyaw ni Jack. Ang kanyang mukha ay biglang namula sa hiya, habang ang ibang mga mamimili ay nagsisimulang lumingon at magbulungan. Muling sinubukan ng cashier,
Ngunit ang machine ay nagpakita lamang ng isang mensahe. Account frozen. Contact creditor. Napatitig si Jack sa screen ng machine. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis at malakas. Tila isang babala ng isang malaking sakuna. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng lungsod, habang pinagmamasdan ni Riley ang ulan, ay dahan-dahan na niyang tinatapos ang unang pahina ng kanyang tahimik na paghihiganti. Ang amoy ng natutunaw na kandila at ang mahihinang dasal ng mga deboto sa loob ng simbahan ng Quiapo ay tila isang balsamo na humahaplos sa mga sugat ni Riley. Sa harap ng itim na Nazareno, ipinikit niya ang kanyang mga mata, hindi upang humingi ng ganti, kundi upang humingi ng lakas. Lakas para sa kanyang sarili at para sa batang dinadala niya. Ito ang kanyang naging kanlungan, ang lugar kung saan ang katahimikan ay nagbibigay ng mga sagot na hindi niya marinig sa ingay ng kanyang mundo. Ngunit ang sagradong katahimikang iyon ay biglang binasag ng isang pamilyar na boses na bumulong sa kanyang likuran, puno ng desperasyon at galit. So nandito ka lang pala nagtatago, habang ako halos mabaliw na sa kakahanap ng paraan para ayusin ang gulong ginawa mo. Dahan-dahang iminulat ni Riley ang kanyang mga mata at lumingon. Nakita niya si Jack. Ang kanyang muka ay gusot. Ang mamahalin niyang damit ay tila hindi na plansa. At ang kanyang mga mata ay may madilim na bilog na nagpapakita ng ilang gabing walang tulog. Ang imahe ng makapangyarihang abogado ay napalitan ng isang lalaking tila nalulunod sa sarili niyang problema. Hindi ako nagtatago, Jack. Nagdadasal ako. Mahinang sagot ni Riley. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang malalim na pighati. Lumapit si Jack. Hindi inalintana ang mga matang nakatingin sa kanila. Nagdadasal? Para saan? Para tuluyan ng masira ang buhay ko? Riley, anong ginagawa mo? Bakit naka-freeze ang lahat ng accounts ko? Anong karapatan mo? Tinitigan ni Riley ang lalaki sa kanyang harapan. Ang dati pagmamahal na nakikita niya sa mga matang yon ay napalitan na ng purong kasakiman. Ngunit sa ilalim ng lahat ng sakit, may isang maliit na bahagi ng puso ni Riley na umaasa pa rin. Isang huling hibla ng pag-asang baka sakaling may natitira pang kabutihan sa lalaking minsan niyang pinangarap makasama habang buhay. Jack, isa lang ang itatanong ko sa'yo, sabi ni Riley. Ang kanyang boses ay tila isang huling pakiusap. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Mayroon pa bang kahit katiting na pagmamahal na natitira dyan sa puso mo? Para sa akin? O kahit para na lang sa magiging anak natin? Ang tanong ay binitawan niya sa hangin. Isang huling pagkakataon, isang bukas na pinto sa gitna ng kanilang nagbabagsakang mundo. Natahimik si Jack. Tumingin siya sa tiyan ni Riley, pagkatapos ay sa mga mata nito. Sa isang sandali, nakita ni Riley ang isang kislap ng pag-aalinlangan, isang kislap ng dating Jack na kanyang minahal. Ngunit ang kislap na yon ay mabilis na namatay, pinalitan ng isang mas makasariling pangangailangan. Pagmamahal. Paano ako mag-iisip ng pagmamahal kung sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan ko? Ang desperadong sagot ni Jack. Lumapit siya at pilit na hinawakan ang kamay ni Riley. Riley, pakinggan mo ako. Iatras mo na ang kaso. Kausapin mo kung sino man ang kinakausap mo. I-unfreeze mo ang mga account ko. Kailangan ko ng pera. Nangangako ako, kapag nakaahon ako, bibigyan kita ng sustento para sa bata. Just help me this one last time. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asa sa puso ni Riley ay tuluyan ng naputol. Ang tunog ng mga salita ni Jack ay mas malakas pa sa kampana ng simbahan, isang malinaw na pag-amin na ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pera. Ang sakit na naramdaman ni Riley ay hindi na mainit. Ito ay malamig at matalim, tila isang yelo na tumutusok sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, ngunit mariin niyang binawi ang kanyang kamay
mula sa pagkakahawak ni Jack. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng kalungkutan, ay napalitan ng isang matatag at hindi matitinag na determinasyon. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang pagbubuntis ay tila nagbigay sa kanya ng isang dignidad na hindi kayang bilhin ng pera. "Tapos na tayo, Jack," sabi ni Riley. Ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. "At ang perang hinihingi mo, iyan ang magiging katibayan sa korte kung gaano kakawalang kwentang ama." Lumakad siya palayo. Bawat hakbang ay papalayo sa altar ng kanilang mga kasinungalingan. Humabol si Jack. Ang kanyang boses ay puno na ng pagmamakaawa. "Riley, please, huwag mo namang gawin sa akin to." Humarap si Riley sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pangakong hindi na mababali kailanman. Ang pera, ang bahay, ang lahat ng material na bagay. Maaari mong makuha ang lahat ng yan. Pero ang isang bagay na hinding-hindi mo na makikita kahit kailan. Itinuro niya ang kanyang tiyan, ay ang anak ko. Ang mabigat na pagbagsak ng kahoy na pinto ng simbahan ang siyang naging huling tunog na naghiwalay sa kanilang dalawa. Nag-iwan kay Jack na nakaluhod at mag-isa sa harap ng altar. Hindi nagdarasal, kundi nagbibilang ng mga kayamanang tuluyan nang mawawala sa kanya. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy na gavel sa ibabaw ng mesa ng hukom ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na courtroom. Tila ba ito ay isang hatol na nagmumula sa kaitaasan? Ang hangin sa loob ng silid ay puno ng tensyon at amoy ng mga lumang dokumento, habang ang bawat tibok ng orasan sa pader ay tila nagbibilang ng bawat segundong natitira sa huwad na kapayapaan ni Jack Lawson. Nakatayo si Jack sa tabi ng kanyang tanyag na abogado. Suot ang kanyang pinakamahal na suit. Inaayos niya ang kanyang kurbata nang may kumpiyansa, habang paminsan-minsan ay sumusulyap sa audience kung saan nakaupo si Pamela. Ang ngiti ni Pamela ay puno ng katiyakan. Tila ba naniniwala silang ang araw na ito ay magiging simula ng kanilang tuluyang paglaya at pagpapakasa sa sayaman. Sa kabilang panig, nakaupo si Riley. Suot niya ang isang simpleng puting blusa na maluwag para sa kanyang malaking tiyan. Wala siyang kahit anong alahas at ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Mukha siyang mahina, mukha siyang talunan. Iyon ang gusto niyang isipin ni Jack. Ngunit sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Riley ang malakas na sipa ng kanyang anak. Isang paalala na hindi na siya nag-iisa sa labang ito. "Your Honor," pagsisimula ng abogado ni Jack, ang boses nito ay puno ng awtoridad. "Ang aking kliyente, si Mr. Jack Lawson, ay humihiling ng mabilis na annulment at ang ganap na pagmamay-ari sa lahat ng marital assets. Ang asawa niya, si Riley Carter, ay wala namang naging ambag sa kanilang kabuhayan. Sa katunayan, siya ay naging isang pasanin lamang sa loob ng 7 taon. Isang palamunin na walang ibang ginawa, kundi ang umasa sa pawis at talino ng aking kliyente." Narinig ni Riley ang mahihinang bulungan sa gallery. Nararamdaman niya ang mga mapanghusgang mata ng mga kasamahan ni Jack sa law firm. Ngunit nanatili siyang nakatingin sa harap. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng pasensya. Tumayo ang abogado ni Riley, si Attorney Arceo, isang lalaking kilala sa pagiging matalas at hindi matitinag. Hindi ito ang abogadong inaasahan ni Jack. May kung anong takot na gumapang sa batok ni Jack nang makita ang malamig na titig ni Arceo. "Your Honor," ang boses ni Attorney Arceo ay marahan ngunit bawat salita ay may dalang bigat. "Ang aking kliyente ay hindi narito upang humingi ng awa. Narito kami upang ipakita ang katotohanan. Ang katotohanan na ang aking kliyente ang siyang naging pundasyon ng tagumpay ni Mr. Lawson at ang katotohanan na si Mr. Lawson ay gumamit ng mga ilegal na paraan upang itago ang perang dapat ay para sa kanilang mag-ina." Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Jack, sapat na upang maririnig ng hukom.
legal na paraan. Pinaghirapan ko ang bawat sentimong mayroon ako. Hindi siya pinansin ni Attorney Arceo. Sa halip kinuha nito ang isang makapal na folder mula sa kanyang mesa. Ang tunog ng pagbukas ng folder ay tila pagpunit sa katahimikan ng silid. Mayroon kaming ebidensya rito, Your Honor. Pagpapatuloy ng abogado habang inilalabas ang mga dokumento. Isang serye ng mga transaksyon sa mga offshore accounts sa Cayman Islands at Switzerland. Mga account na binuksan ni Mr. Lawson sa ilalim ng mga pangalan ng mga shell companies ilang buwan bago niya ihain ang annulment. Ang kabuuang halaga, higit sa 50 milyong dolyar. Biglang tumigil ang paghinga ni Jack. Ang kanyang mukha na kanina ay mapula sa kayabangan ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding takot na tila ba ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang bumukas. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang ang mga dokumentong yan. Ang sigaw ni Jack. Ang kanyang boses ay naging paos at nanginginig. Tumingin si Riley kay Jack at sa unang pagkakataon sa loob ng courtroom, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang galit sa mga mata ni Riley, tanging isang malalim at malamig na panunuya. Your Honor, dagdag ni Attorney Arceo habang itinataas ang isang huling dokumento. Ang mga account na ito ay hindi lang basta nakatago. Ang mga ito ay ginamit upang bilhin ang mga ari-ariang kasalukuyang tinitirhan ng asawa at ng kanyang kinakasama. At ang pinakaimportanteng bahagi, lahat ng pondong ito ay nanggaling sa mga transaksyong may kinalaman sa Carter Global Holdings. Ang pangalan ng kumpanyang yon ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Jack. Napatingin siya kay Riley at doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya napansin noon. Isang ningning ng kapangyarihan na hindi kailanman magkakaroon ang isang palamunin. Sino ka ba talaga, Riley? Ang mahinang bulong ni Jack na tila isang hangin na dumaan sa kanyang mga labi. Ang cliffhanger ng katotohanan ay nakabitin na sa hangin at ang bawat isa sa loob ng courtroom ay naghihintay sa susunod na hakbang ng babaeng akala nila ay anino lamang ng kanyang asawa. Huwag kang mag-alala, Hon. Magkasama nating lalakpasan ang bagyong ito. Hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari. Ang boses ni Pamela ay kasing tamis ng pulot habang hinahaplos niya ang likod ni Jack sa loob ng madilim na silid ng kanilang penthouse. Ang bawat salita niya ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa kaba at takot na nararamdaman ni Jack matapos ang nakakapanghinang hearing sa korte. Nakasubsob ang ulo ni Jack sa mga palad ni Pamela. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin sa galit at pagkalito. Hindi niya mapaliwanag kung paano nalaman ni Riley ang tungkol sa mga lihim niyang account na kahit ang sarili niyang ina ay walang alam. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng silid, ang mga mata ni Pamela ay hindi nagpapakita ng pag-aalala. Sa halip, ang mga ito ay malamig at kalkulado. Habang binubulong niya ang mga pangako ng katapatan, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumagapang patungo sa mamahalin at gintong relo ni Jack na nakapatong sa side table, isang simbolo ng huling yaman na hawak ng lalaki. Kailangan nating ilipat ang natitirang pera sa pangalan ko, Jack. Mahinang bulong ni Pamela, ang kanyang labi ay malapit sa tenga ni Jack. Para hindi na nila mahabol sa korte, kapag nasa akin na ang lahat, hindi na nila tayo magagalaw. Gagawin ko ito para sa ating kinabukasan. Tumango si Jack. Ang kanyang isipan ay tila nilalamon na ng desperasyon. Gawin mo ang dapat, Pamela. Ikaw na lang ang mapagkakatiwalaan ko. Pagkalipas ng ilang oras, nang matiyak ni Pamela na mahimbing na ang tulog ni Jack dahil sa labis na pag-iisip at alak, dahan-dahan siyang tumayo. Walang ingay ang kanyang bawat hakbang sa makapal na carpet habang patungo sa balkonahe. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nag-dial ng isang numero. Ang bawat tunog ng pagring ay tila isang pintig ng kataksilan sa gitna ng gabi. Hello, hon. Tapos na. Nakuha ko na ang loob niya.
Ang mahinang bungad ni Pamela. Ang kanyang boses ay malayo sa tamis na ipinapakita niya kay Jack. Malapit na niyang ilipat ang lahat sa account ko. Kapag nakuha ko na ang huling sentimo, lalayas na ako sa bansang ito. Magkita tayo sa dati nating tagpuan. Ang marahang tawa ng lalaki sa kabilang linya ay tila isang lason na humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Hindi alam ni Pamela na sa kabilang panig ng kalsada, sa loob ng isang itim na sasakyang may madidilim na bintana, ay may isang pares ng mga mata na kanina pa nakamasid. Sa loob ng sasakyan, nakaupo si Riley habang hawak ang isang tablet na nagpapakita ng malinaw na video feed mula sa isang surveillance camera. Ang bawat salitang binitawan ni Pamela, ang bawat haplos nito kay Jack, at ang lihim na pakikipag-usap nito sa ibang lalaki, ay napanood at narinig ni Riley ng malinaw. "Ma'am, gusto niyo na bang ilabas natin ang ebidensyang ito sa korte?" Tanong ni Marcus mula sa driver's seat. Sapat na ito para mapatunayan na ang bawat transaksyon ni Jack ay may halong panlilinlang. Dahan-dahang umiling si Riley. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng dashboard. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagkagulat. Tanging isang malalim at malamig na panunuya para sa lalaking minsan niyang pinangarap maging ama ng kanyang anak. "Hindi pa ngayon, Marcus," ang mahinang sagot ni Riley. "Hayaan nating maramdaman ni Jack ang rurok ng pag-ibig na ipinapalit niya sa akin. Hayaan nating isipin niya na si Pamela ang kanyang tagapagligtas. Gusto kong panoorin kung paano siya dahan-dahang uubusin ng babaeng pinili niya." Tumingin si Riley sa labas ng bintana, sa tapat ng penthouse kung saan naroon ang 2 taong sumira sa kanyang buhay. Ang sakit na naramdaman niya noon ay napalitan na ng isang matitinding, disiplinado na galit. Kapag naramdaman na niya ang tunay na sarap ng kataksilan mula sa taong pinagkatiwalaan niya, doon ko ipapakita sa kanya ang tunay na mukha ng impyerno. Dagdag ni Riley, ang kanyang boses ay tila isang pangako na hinding-hindi mababali. Habang ang ulan ay muling nagsisimulang pumatak sa salamin ng sasakyan, isang tanong ang naiwan sa isipan ni Riley. Ano kaya ang magiging mukha ni Jack kapag nalaman niyang ang tanging taong akala niya ay kakampi niya ay ang siya ring huling pako sa kanyang sariling kabaong? Ang kislap ng mga chandelier sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Hotel ay tila sumasalamin sa kayabangan ni Doña Elvira. Suot ang kanyang pinakamahal na terno at ang mga hiyas na ilang dekada na niyang iniingatan. Naglalakad siya ng may taas noo. Tila ba hindi gumuho ang mundo ng kanyang anak sa korte noong nakaraang linggo? Para sa kanya, ang auction na ito ay ang paraan upang ipakita sa lahat na ang mga Lawson ay nananatiling makapangyarihan at hindi matitibag ng isang hamak na Riley Carter. Ang bawat tunog ng sapatos ni Elvira sa makinis na sahig ay tila isang deklarasyon ng kanyang awtoridad. Huminto siya sa harap ng isang display case kung saan nakalagay ang angaluha ng karagatan. Isang kwintas na gawa sa mga pambihirang asul na brilyante na minsan namang naging bahagi ng koleksyon ng isang reyna. Ito ang hiyas na matagal na niyang pinapangarap. Ang hiyas na gagamitin niya upang bawiin ang kanyang dangal sa harap ng alta sosyedad. Iyan ang bagay na magpapatunay na ang isang Lawson ay laging nasa itaas. Bulong ni Elvira sa sarili habang may mapanuyang na ngiti. Nagsimula ang auction ng may matinding tensyon. Ang bawat itinaas na paddle ay tila isang suntok sa hangin. Nang dumating ang pagkakataon para sa asul na kwintas, mabilis na nagtaas ng presyo si Elvira. 5 milyong piso. Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Tumingin siya sa paligid. Inaasahan na wala nang maglalakas loob na tapatan ng kanyang alok. Ngunit sa likurang bahagi ng ballroom, isang marahang boses ang bumasag sa kanyang panandaliang tagumpay. 10 milyong piso. Ang lahat ng tao sa loob ng ballroom ay sabay-sabay na lumingon. Mula sa madilim na bahagi ng silid, dahan-dahang lumakad palabas ang isang babae.
Suot nito ang isang kulay hating gabing asul na gown na gawa sa seda na dahan-dahang yumayakap sa kanyang 7 buwang tiyan. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng malinis at ang tanging hiyas na suot niya ay ang kanyang mga mata na nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Nalaglag ang panga ni Doña Elvira. Ang baso ng champagne na hawak niya ay muntik nang mahulog nang makilala ang babaeng nasa harap niya. Riley? Ang nauutal na bulong ni Elvira. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at matinding galit. Anong ginagawa ng isang pulubing katulad mo rito? At saan ka kumuha ng lakas ng loob na tapatan ng alok ko? Hindi sumagot si Riley. Sa halip, nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa harap ni Elvira. Ang bawat hakbang ni Riley ay may dalang dignidad na hindi kailanman magkakaroon ang matanda. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumakal sa hangin ni Elvira. Your bid is too low for something this precious, ma'am. Ang malamig na sabi ni Riley. Ang kanyang boses ay tila isang talim ng yelo. How dare you? Ang bulyaw ni Elvira, hindi na inalintana ang mga matang nakatingin sa kanila. Guardia, paalisin niyo ang babaeng ito. Isang impostora ito. Wala siyang pambayad kahit sa isang butil ng brilyante na yan. Ngunit sa halip na paalisin si Riley, ang organizer ng auction mismo ang lumapit at yumuko ng malalim sa harap ng buntis na babae. Magandang gabi, Ma'am Carter. Karangalan po naming makasama kayo rito. Humarap si Riley kay Elvira. Ang isang mapanuyang ngiti ay gumuhit sa kanyang mga labi. Gusto mo itong kwintas na ito, di ba? Ang sabi mo, ito ang magpapatunay na nasa itaas ka? Muling nagtaas ng paddle si Riley. 20 million pesos. Natahimik ang buong ballroom. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Elvira ay tila naging isang desperadong ritmo. Sinubukan niyang magtaas muli ng paddle, ngunit mabilis na lumapit ang kanyang personal assistant at bumulong sa kanyang tenga. Ma'am, hindi po pumasok ang huling transfer ni Sir Jack. Ang lahat po ng accounts niyo ay kasalukuyang nasa ilalim ng audit. Wala na po tayong sapat na pondo. Ang mukha ni Elvira ay naging kasing puti ng pader. Ang kanyang katawan ay tila nawalan ng lakas at napahawak siya sa sandalan ng silya upang hindi tuluyang bumagsak. Ang kahihiyan ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong pagkatao sa harap ng mga taong dati niyang hinahamak. Dahan-dahang lumapit si Riley sa tenga ni Elvira. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng kamatayan. Ang alikabok sa paanan mo, Elvira, ngayon ay siya nang nagmamay-ari ng hiyas na pinapangarap mo at hindi lang iyan ang kukunin ko sa'yo. Pagkatapos ay muling humarap si Riley sa auctioneer. I'll take the necklace and I want it delivered to my office at Carter Global Tower tomorrow morning. Habang naglalakad palayo si Riley, ang tunog ng mahihinang palakpakan at bulungan ng paghanga ay umalingaw-ngaw sa kanyang likuran. Iniwan niya si Elvira na nakatayo sa gitna ng ballroom, mag-isa, talunan, at sa unang pagkakataon, nakaramdam ng tunay na takot. Ngunit bago tuluyang makalabas si Riley, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanyang daan. Isang lalaking may matatandang mata at tindig na kasing tigas ng bato. Si Gabriel Monteverde. Riley? Ang mahinang tawag nito, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na matagal nang ibinaon. Napatigil si Riley. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Gabriel. Ano ang dala ng pagbabalik ni Gabriel sa gitna ng kanyang paghihiganti? Ito ba ay paghilom o isang panibagong bagyo na sisira sa kanyang matibay na pader? Jack, huwag mo nang subukang humawak pa sa pinto ng opisina na ito. Wala ka na sa listahan ng mga partners at lalong wala ka na ring lisensya para maging abogado. Ang boses ni Attorney Villarama, ang senior partner ng firm na itinayo ni Jack, nang may buong yabang, ay tila isang hatol ng kamatayan na binitawan sa gitna ng malamig na hallway. Nakatayo si Jack sa harap ng kanyang sariling opisina. Hawak ang isang kahon ng kanyang mga personal na gamit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at hiyang nararamdaman
habang ang mga dating subordinates niya ay naglalakad sa paligid, umiiwas ng tingin at bumubulong ng patago. Ang bawat yabag ng sapatos ni Jack sa makintab na sahig ay tila isang paalala ng kanyang pagbagsak. Ang lahat ng kaso niya ay binawi. Ang kanyang mga kliyente ay isa-isang lumisan matapos kumalat ang balita tungkol sa kanyang mga ilegal na transaksyon at ang kinakaharap na kaso mula sa Carter Global. Ang prestihiyosong pangalan na iningatan niya ay naging kasing dumi na ng putik sa kalsada. Nagmamadali siyang umuwi sa penthouse, ang tanging lugar na inaasahan niyang magiging kanlungan niya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay puno ng takot. Pamela. Nandoon pa si Pamela. Bulong niya sa kanyang sarili habang mabilis na pinapatakbo ang kanyang sasakyan sa gitna ng buhos ng ulan. Ang tunog ng mga wiper ng sasakyan ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanyang huling sandali ng pag-asa. Nang marating niya ang penthouse, mabilis niyang binuksan ang pinto. Ngunit sa halip na mainit na yakap ng kanyang kinakasama, ang bumungad sa kanya ay ang katahimikan ng isang abandonadong lugar. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Pamela ay naroon pa rin. Ngunit ang mga maleta, ang mga alahas, at ang mga gamit nito ay wala na. Pamela? Pamela! Sigaw ni Jack, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak at bakanteng sala. Tumakbo siya patungo sa kanilang silid at doon niya nakita ang isang pirasong papel na nakapatong sa kama. Sa tabi nito ay ang gintong relo na iniregalo niya sa babae. Ang relong binili niya gamit ang perang dapat ay para sa panganganak ni Riley. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Jack, pasensya na pero hindi ko kayang mabuhay sa hirap. Ang perang inilipat mo sa account ko, nagamit ko na para sa bago kong buhay sa ibang bansa. Huwag mo na akong hanapin. Sabi mo nga kay Riley, kailangan nating maging praktikal. At sa sitwasyon mo ngayon, ikaw na ang palamunin sa ating dalawa. Goodbye, Jack. Nabitawan ni Jack ang papel. Ang kanyang tuhod ay biglang nawalan ng lakas at dahan-dahan siyang napaluhod sa malamig na sahig. Ang tunog ng malakas na kulog sa labas ay tila isang mapait na tawa mula sa tadhana. Ang lahat ng sakripisyo ni Riley, ang 7 taon ng katapatan ng asawa, ay ipinalit niya sa isang babaeng tinalikuran siya sa sandaling nawala ang kanyang yaman. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, napansin ni Jack ang isang maliit na bagay na naiwan sa ilalim ng kama. Isang piraso ng puting sapatos ng sanggol, ang sapatos na nalaglag ni Riley noong hapon ng baby shower. Dinampot niya ito nang may nanginginig na kamay. Ang lambot ng tela nito ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Nagpapaalala sa kanya ng anak na kanyang itinakwil at ng asawang kanyang minaliit. Anong ginawa ko? Ang paos na bulong ni Jack, ang unang tunay na luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay bumasa sa sapatos ng bata. Ngunit ang kanyang pagsisisi ay mabilis na naputol nang muling tumunog ang doorbell. Sa pag-aakalang bumalik si Pamela, mabilis siyang tumakbo at binuksan ang pinto. Ngunit sa halip na ang babaeng mahal niya, ang bumungad sa kanya ay 2 lalaking nakauniporme ng bangko kasama ang ilang mga sheriff. Mr. Jack Lawson, narito kami upang isagawa ang writ of execution. Ang property na ito ay formal nang kinuha ng Carter Global Holdings matapos mong mabigong bayaran ang iyong mga utang. Mayroon kang 10 minuto upang lisanin ang gusaling ito, ang malamig na pahayag ng sheriff. Napatitig si Jack sa mga dokumentong hawak nila. Sa ibaba ng bawat pahina, ang pirma ng bagong may-ari ay malinaw na nakasulat, Riley Carter Lawson, CEO. Ang rurok ng kanyang kapahamakan ay narito na. Wala siyang pera, wala siyang lisensya, wala siyang pamilya, at ngayon, wala na rin siyang matitirhan. Habang pinapanood niya ang mga lalaking naglalabas ng kanyang mga natitirang gamit,
Isang katotohanan ang tumatak sa kanyang isipan. Hindi lang ari-arian ang kinuha ni Riley sa kanya. Kinuha nito ang kanyang buong pagkatao at iniwan siyang humihinga, ngunit patay na sa loob. Akala mo ba ay mananatili akong anino sa likod ng iyong mga kasinungalingan, Jack? Ang katahimikang minaliit mo ang siya palang magiging boses na lulunod sa iyong buong pagkatao. Ang bawat salitang binitawan ni Attorney Arcio sa loob ng courtroom ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng nagbabadyang unos. Ang mga mata ng lahat ng naroroon, mga reporter, mga dating kasamahan sa trabaho, at maging ang mga nakuryosong mamamayan ay nakatuon sa pintuan ng silid. Ang hangin ay tila naging siksik at mahirap hingahin para kay Jack Lawson. Nakatayo si Jack sa tabi ng kanyang abogado, ngunit ang kanyang tindig ay hindi na tulad ng dati. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang muka ay tila naging isang tuyong lupa na walang kahit anong sigla. Sa bawat tibok ng kanyang puso, naramdaman niya ang isang matinding kaba na hindi niya maipaliwanag. Ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto ng courtroom ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang mundo. Dahan-dahang pumasok ang isang pangkat ng mga kalalakihan na nakasuot ng itim na barong at mga suit. Sa gitna nila, naglalakad ang isang babaeng may tindig na kasing tatag ng isang bundok. Suot ni Riley ang isang purong puting maternity gown na gawa sa pinakamahal na seda, na dahan-dahang humahaplos sa kanyang 7 buwang tiyan. Ang kanyang mukha ay maliwanag, puno ng dignidad, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng korte. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang tanging naririnig na lamang ay ang marahang tunog ng mga hakbang ni Riley sa makinis na sahig. Sa bawat yapak niya, tila ba may isang bigat na nadadagdag sa dibdib ni Jack. Your Honor, ang malakas na anunsyo ni Attorney Arcio habang nakaturo kay Riley. Ipinapakilala ko po sa inyo ang tunay na may-ari ng Carter Global Holdings, ang babaeng itinuring na palamunin at walang silbi ni Mr. Lawson. Narito ang aking kliyente, si Ma'am Riley Carter. Ang bulungan sa loob ng courtroom ay tila naging isang malakas na ugong ng mga bubuyog. Ang mukha ni Jack ay dahan-dahang napalitan ng isang ekspresyong hindi mo malaman kung takot o labis na pagkabigla. Ang kanyang panga ay tila nalaglag at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang hindi mapigilan. Napahawak siya sa sandalan ng kanyang upuan upang hindi tuluyang bumagsak. Hindi maaari iyan. Ang nauutal na bulong ni Jack, ang kanyang boses ay tila isang hangin na dumaan sa kanyang tuyong labi. Si Riley, ang asawa ko, ang Carter Global, isang malaking pagkakamali ito. Tumayo si Riley sa harap ng hukom. Ang kanyang kamay ay marahang nakapatong sa kanyang tiyan. Ang bawat kilos niya ay may dalang kapangyarihan na tila ba ang buong courtroom ay sumusunod sa kanyang kompas. Your Honor, ang boses ni Riley ay malinaw at puno ng otoridad. Narito ako, hindi lamang bilang asawa ni Jack Lawson, kundi bilang ang taong biktima ng kanyang panlilinlang at kasakiman. Ang lahat ng dokumentong iniharap namin, ang mga nakatagong account, ang mga ilegal na transaksyon, at ang pagnanakaw sa mga pondo ng aking kumpanya ay may sapat na katibayan. Tumingin si Riley ng diretso sa mga mata ni Jack. Wala siyang nakitang kahit anong bahid ng galit, kundi isang malalim at malamig na panunuya na tila ba sinasabi nitong tapos na ang laro. Jack! Tawag niya sa pangalan nito. Ang bawat pantig ay tila isang hatol. Ang 7 taon na ibinigay ko sa iyo ay hindi dahil sa kahinaan. Ibinigay ko yon dahil naniwala ako na may natitira pang tao sa loob mo. Ngunit pinatunayan mo na ang tanging mahalaga sa iyo ay ang yaman na kailanman ay hindi mo naman pinaghirapan. Inilabas ni Attorney Arcio ang huling ebidensya, isang dokumentong may selyo ng gobyerno. Dahil sa mga ilegal na gawain ni Mr. Lawson, ang korte ay naglalabas na ng desisyon. Ang lahat ng kanyang assets,
kabilang ang mga nakatagong account sa ibang bansa, ay pormal nang kinukumpiska at ibinabalik sa tunay na may-ari, si Riley Carter. At dahil sa matinding paglabag sa batas, binabawi na rin ng Integrated Bar of the Philippines ang kanyang lisensya bilang abogado. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy na gavel ng hukom ay tila isang huling pako sa kabaong ni Jack. Ang lahat ng kanyang pinangarap, ang kanyang karangyaan, at ang kanyang pangalan ay naglaho sa loob ng isang saglit. Ang katotohanan ay tila isang malakas na alon na tumangay sa kanya patungo sa kailaliman ng kahihiyan. Nang matapos ang hearing, dahan-dahang lumabas si Riley. Habang naglalakad siya sa hallway, sinubukan ni Jack na humabol. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at desperasyon, isang imahe ng lalaking nawala ang lahat. "Riley! Riley! Please!" Ang sigaw ni Jack. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo. "Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Kung alam ko lang na ikaw ang may-ari ng lahat ng ito, hindi ko sana ginawa yon. Magmakaawa ako sa'yo para sa anak natin." Napatigil si Riley at dahan-dahang lumingon. Ang kanyang titig ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang pagmamakaawa. "Kung alam mo lang." Ang mahinang tanong ni Riley, may halong pait ang bawat salita. "Ibig sabihin, Jack, ang paggalang at pagmamahal mo ay may presyo? Kung nanatili akong mahirap, patuloy mo ba akong tatapak-tapakan? Ang anak natin ay hindi kailangan ng isang amang. Ang tanging pag-ibig ay nasa pitaka." Iniwan ni Riley si Jack na nakaluhod sa gitna ng hallway, napapaligiran ng mga taong dati niyang hinahamak, ngunit ngayon ay pinapanood ang kanyang ganap na pagbagsak. Ang bawat hakbang ni Riley patungo sa labas ng gusali ay tila isang paghilom ng kanyang sugatang puso. Ngunit habang papalapit siya sa kanyang sasakyan, isang pamilyar na boses ang muling tumawag sa kanyang pangalan. Isang boses na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang matagal nang nawalang pangako. "Riley, ang laban mo ay tapos na. Ngunit ang ating kwento, handa ka na bang buksan muli ang pahina nito?" Napatigil si Riley nang makita si Gabriel na nakatayo sa tabi ng pintuan ng kanyang sasakyan. May hawak na isang puting rosas. Ang cliffhanger ng kanyang bukas ay muling nakabitin sa hangin. Magsisimula na nga ba ang kanyang tunay na paghilom o ang anino ng nakaraan ang muling susubok sa kanyang natagpuang lakas? "Riley, maawa ka. Kahit para na lang sa bata. Huwag mo naman akong itapon sa kalsada na parang basurang walang pakinabang." Ang boses ni Jack ay paos. Halos lunurin ng malakas na buhos ng ulan na tumatama sa semento sa labas ng gusali ng Carter Global. Nakaluhod siya sa gitna ng basang kalsada. Ang kanyang mamahaling suit na dati ay simbolo ng kanyang kayabangan ay puno na ngayon ng putik at dumi. Ang bawat patak ng ulan ay tila sumasabay sa kanyang mga luha, ngunit wala nang sino mang naawa sa kanya. Ang mga taong dumadaan ay tumitingin lamang ng may halong pandidiri sa lalaking dati ay tinitingala bilang isang matagumpay na abogado. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng isang itim na luxury sedan sa kanyang harap. Lumabas si Riley, protektado ng isang malaking itim na payong na hawak ni Marcus. Ang kanyang puting maternity gown ay nanatiling malinis at walang bahid ng dumi, kabaligtaran ng kalagayan ng lalaking nasa kanyang paanan. Tumingin si Riley pababa kay Jack. Sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang galit. Tanging isang malalim at malamig na awa na mas masakit pa kaysa sa puot. "Ang bata?" Ang mahinang tanong ni Riley. Ang kanyang boses ay malinaw sa kabila ng ingay ng ulan. "Ngayon mo lang naalala na may anak tayo, Jack? Noong itinapon mo ang annulment papers sa harap ko habang may ibang babaeng nakasabit sa braso mo, nasaan ang malasakit mo sa batang ito? Noong pinalayas mo ako sa mansyon habang bumubuhos ang ulan, naisip mo ba kung may masisilungan kami? Nagkamali ako, Riley. Nabulag ako ng yaman, nabulag ako ni Pamela."
Ang desperadong sigaw ni Jack habang sinusubukang abutin ang laylayan ng damit ni Riley. Pero ikaw ang asawa ko. 7 taon tayong magkasama. Hindi mo ba kayang patawarin ang isang pagkakamali? Gagawin ko ang lahat. Magtatrabaho ako bilang driver mo. Magiging utility man mo. Huwag mo lang akong hayaang maging ganito. Dahan-dahang kinuha ni Riley mula sa kanyang bag ang isang maliit na bagay. Isang sapatos ng sanggol. Ang kapares ng sapatos na nakuha ni Jack sa penthouse. Ibinagsak niya ito sa harap ni Jack sa gitna ng putikan. Hindi ang pera ang nawala sa iyo, Jack, sabi ni Riley. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng madilim na langit. Ang nawala sa iyo ay ang tanging pamilyang handang magmahal sa iyo kahit wala kang kahit anong ari-arian. Ang nawala sa iyo ay ang pagkakataong makitang lumaki ang unang anak mo. Iyan ang tunay mong parusa. Pinanood ni Riley kung paano dahan-dahang yumuko si Jack hanggang sa ang kanyang noo ay dumikit sa basang semento. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ay tila isang malungkot na himig na humahalo sa ingay ng bagyo. Ito ang lalaking akala ni Riley ay magpoprotekta sa kanya habang buhay, ngunit ngayon ay isa na lamang anino ng isang taong nabulok ang kaluluwa dahil sa kasakiman. Marcus, umalis na tayo. Ang huling utos ni Riley. Habang umaandar ang sasakyan palayo, tumingin si Riley sa side mirror. Nakita niya si Jack na nananatiling nakaluhod sa ulan, yakap ang isang maliit at basang sapatos ng bata. Ang imaheng iyon ay ang huling pahina ng kanyang buhay kasama si Jack Lawson. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bintana ng sasakyan ay tila naghuhugas sa natitirang sakit sa kanyang puso. Sa loob ng sasakyan, naramdaman ni Riley ang marahang haplos ng isang kamay sa kanyang balikat. Si Gabriel, ang lalaking nanatiling tahimik sa kanyang tabi, nagbibigay ng lakas na hindi kailangan ng maraming salita. Tapos na ang ulan, Riley, mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pangako. Tumingala si Riley at nakita ang isang manipis na liwanag na sumisilip sa gitna ng mga ulap. Ang paghilom ay hindi isang mabilis na proseso, ngunit sa sandaling iyon, alam niyang malaya na siya. Malaya na siya mula sa galit, malaya mula sa nakaraan, at handa nang simulan ang kanyang buhay bilang isang ina na kayang itayo ang mundo para sa kanyang anak. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga dahon ng malalaking puno ng mangga sa Laguna ay tila mga gintong daliri na humahaplos sa payapang mukha ni Riley. 1 taon na ang nakalipas mula nang gumuho ang mundong akala niya ay doon siya habang buhay na mabubuhay. Ngayon, sa ilalim ng balkonahe ng kanilang muling naayos na ancestral house, ang hanging umiihip ay hindi na may dalang amoy ng ulan at pait, kundi ang bango ng mga bulaklak ng kape at bagong gapas na damo. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog ang maliit na si Angelina. Ang sanggol ay may mga pilik mata na mahahaba at balat na kasing lambot ng seda. Sa tuwing tinitingnan ni Riley ang kanyang anak, hindi na niya nakikita ang mukha ng pagtataksil ni Jack. Ang nakikita na lamang niya ay ang isang milagro, isang paalala na mula sa pinakamadilim na gabi ay sumisikat ang pinakamaliwanag na umaga. Dahan-dahang lumapit si Gabriel, bitbit ang isang tray ng tsaa. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa nara ay naglalabas ng isang mahinang tunog na tila ba bumubuo ng isang pamilyar at ligtas na himig. Ipinatong niya ang tsa sa maliit na mesa at marahang hinaplos ang likod ni Riley. She looks so much like you, Riley. Lalo na kapag ngumingiti siya sa panaginip. Mahinang bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at pagmamahal. Ngumiti si Riley, isang tunay at dalisay na ngiti na matagal nang nawala sa kanyang mga labi. Salamat, Gabriel, sa lahat. Sa pananatili sa tabi ko noong ang tanging kaya ko lang ibigay ay ang aking mga luha. Wala kang dapat ipagpasalamat. Sabi ko naman sa'yo, 10 taon akong naghintay para sa pagkakataong ito. Ang makita kang malaya at masaya ay sapat na kabayaran
para sa lahat ng paghihintay. Sagot ni Gabriel habang tinititigan ang abot-tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Samantala, malayo sa katahimikan ng Laguna, sa isang masikip at maingay na eskinita sa Maynila, isang lalaki ang nakaupo sa isang karinderya. Ang kanyang suot na kamiseta ay kupas na at ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa pagtatrabaho bilang isang kargador. Si Jack Lawson. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa isang lumang dyaryo na may larawan ni Riley Carter bilang Businesswoman of the Year. Wala nang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim at walang katapusang pangungulila. Ang kanyang ina, si Doña Elvira, ay nasa isang maliit na kwarto sa probinsya, nabubuhay sa sustento na ipinapadala ni Riley. Isang sustento na sapat lamang para sa pagkain at gamot, ngunit walang kahit anong luho. Ang karma ay hindi laging madugo. Minsan, ito ay ang tahimik na buhay sa gitna ng mga alaala ng mga bagay na sinira mo dahil sa kasakiman. Napatingin muli si Riley sa kanyang wedding ring na nakalagay na ngayon sa isang maliit na kahon ng mga alaala, hindi na suot sa kanyang daliri. Napatawad na ba niya si Jack? Oo, dahil ang pagpapatawad ay hindi para kay Jack, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Ang galit ay isang mabigat na bagahe at kailangan niya ng malayang mga kamay upang mayakap ng buo ang kanyang anak. Ang bawat tibok ng puso ni Riley ay tila isang bagong kabanata. Ang Carter Global ay patuloy na lumalago, hindi na lamang bilang isang imperyo ng pera, kundi bilang isang pundasyon na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan sa loob ng tahanan. Humarap si Riley kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Handa na ako, Gabriel. Handa na akong buksan ang pintuan para sa kung anong bukas na naghihintay sa atin. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Riley at sa gitna ng katahimikan ng hapon, ang tunog ng kanilang paghinga ay tila isang panata ng katapatan. Ang kwento ni Riley Carter ay hindi lamang isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang paalala para sa bawat babae na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa ingay ng iyong boses, kundi sa lalim ng iyong paninindigan at sa tibay ng iyong pusong marunong muling magmahal matapos ang isang malaking pagkawasak. Sa dulo ng lahat, napatunayan ni Riley na ang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang pinakamalakas na sigaw ng isang reynang marunong maghintay sa kanyang tamang panahon.